Go. Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Creeply at meron akong kasama ulit. Sino ka nga ulit? Ako nga pala si Aljor Abrenica ng Colorado. Tangina mo, Pacquiao. Ay, gagi. Anyways, nandito kami. Yeah. Kung hindi nyo man mahanap yung hindi kasi ito dire-diretso eh. Siyempre, hatiin namin to sa gitna. Para parehas kami may ginawa, di ba? Alam nga naman po tangina, si EJ Power lang to lahat o sa akin lang lahat. Na hindi kami ganun, pre. Mukha kaming ingot nun. So, kumbaga, eto. Career blessings dapat, di ba? Yan. So, eto, ang gagawin namin dito ay magmamarunong lang kami kung sino yung pakiramdam naming tutong-tong sa semi sa magkabilang bracket, pre. Sa tingin ko maganda yun eh. Sa tingin ko, pampahaba na rin yun ng video. Kasi mas importante din yung mahaba video. Alam nyo, hindi lang ano. So, ganun lang. Ganun tayo ulit ka-transparent dito. So, sa akin tong etong may kabila, tong Shei. Parang ganun. Okay, sige. So, umpisahan na muna namin sa Shei versus Bagsik, pare. Tangina, parang mga kapinsana mo to man Di ba may nakikita ako sa inyo? May nakikita ako Sabi mga picture nyo. Ang panganay daw si Shei. Ako yung middle child. Si Bitrom yung bunso. Tapos si Bagsik daw ampon. Putang gagi. Pero napaka-solid na matchup no? Yung alam mo yun, parang tinitignan din siya ng tao na parang sobrang labong mangyari, tas binigay ka agad. Diba? Putang ina. De, para Alam sa mo ba, kinall out tayo yan? Kinall out tayo ni Bagsik nung sa laban nila ni Cygnus. Mukhang napanood ko yun eh. So, Shea ako dito. Elimination, Shea, bota ko dito. Harapin daw natin si Bagsik. Harapin daw natin si Bagsik sa ahon. Ha? Tangay na gagi. Harapin daw natin si Bagsik sa ahon. Ano masasabi mo? Di ba? Ha? Ano masasabi mo? Di ko alam kung saan siya humuhugot ng kapal ng mukha eh. Hindi, tropa yan si Bagsik, tropa yan. Shoutouts kay Bagsik. Ano lang, tukulitan lang. Tropa yan, Hindi, utangin na mo AJ, gago ka. Di, abangan nyo may ginagawang kanta. May binigay na beat sa akin si Bagsik. Hindi ko lang sure kung siya yung gumawa o binigay lang din sa kanya. Pero binigay niya akong beat. Abangan nyo malupit yung ginagawa kong kanta na yan. May collab Pero kayo? hindi, Hindi, ako lang. Solo ko lang. Tangin na. Ganun ako kalupit, di ba? Pinangkin ko yung beat niya, di ba? Gagi, kabig ka. Nabiglang Hindi, seryoso na tayo. Pero gets din naman yun kung bakit niya nagawa yun, di ba? Siyempre, alam mo yun, tangina kahit ako din naman may mga lait sa akin o may mga asar sa akin sa internet, babawi din talaga ako. So nagigets ko din naman yung punto na yun, yung punto na yun. Tangina reaction video kaya natin yun man, yung Bagsik versus Cygnus. Nakalimutan ko na yun Pwede. Sige. Pwede. Pero ang lala ni Bagsik doon, putang ina mo, doon sa laban niya kay Cygnus. Tangina tinapos mo? Gago ka, oo man. Tangina nito. Ako nga intro lang ako ni Bagsik, doon na sa kinall out niya, pagkatapos ko niyang i-call out. Boom. Tinapos mo na. Gagi. Pinanood ko yun man kasi syempre yun nga na parang kababayan ko si Cygnus. Ang bobo ni Cygnus doon man. Nag-choke ba? Hindi parang medyo parang medyo ganun. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. At hindi ko rin narinig yun nagsipraktisan eh. So, parang alam mo yun, hindi sila nakipagpraktisan sa akin na sama ng ugali nila, no? Pero, goods lang din naman. Pinanood ko din nga pala pati yung kay Atoms na rin. Malupit yung pinakita ni Atoms. Yung Cygnus malupit din naman kaso hindi siya ganun kalupit, pre. Parang may bahid ng tanga. Parang ganun yung nakita ko kay Cygnus. Tapos si Bagsik naman, parang, alam mo yun, parang iba siya dun eh. Iba siya dun nung gabi na yun. Gigil. Kompletos recados. Tangina, tay yung kababayan ko eh. Pero dito, pangalawang panalo ni Bagsik. Gagi, oo. Tangina nga. Tingin mo man yung nangyari sa kanya nung araw na binigyan siya ng Royal Rumble, okay ba yun o mas maganda sana sa kanya one-on-one? Tingin ko sana mas okay sana one-on-one eh. Alam mo yun? Para kay Bagsik. Okay na rin sa Royal Rumble, pantapal lang. Alam mo yun?
Hindi, seryoso na ka, putang ina. Gago ka. Hindi, pero para nga sa akin, tingin ko ewan ko lang, feeling ko dun sa one-on-one niya, tangin na sobrang lupit niya dun sa ginawa niya nung huling No. one-on-one niya. Tas nag-Royal Rumble siya. Iba din yung preparation dun eh. Iba ka din Hindi magsulat ko dun. napanood, hindi ko kasi naabutan yung yung Royal Rumble nila nung Day 1 siya, 'di ba? Yung kay GL. Oo, day one siya, day one. Hindi ko siya naabutan. Unang-unang laban kasi yata sila nun. Oo. Pero yeah, solid nga daw yung pinakita niya nung laban nila ni Cygnus. At ano ba, i-analyze na ba natin Shay versus Bagsik Oo, na ayun pala. battle? Yan pala pinag-uusapan. Sige nga. Oh, Shay versus Bagsik, pare. Ano yung bigla mong may isip sa laban na to? ang nakikita kong kasi dito talaga, problema talaga ni Bagsik yung yung boses niya na kahit feeling ko kahit sulat ni Looney ipaspit sa kanya dahil sa boses niya, hindi nawawalan ng aura, gets mo? Sa tingin mo? Oo. Ngayon, ang problema ko naman kay Shay, which is isang na rin yung nung nag-battle kami. Nung inaral ko siya nung laban namin, nung napansin ko rin nung battle namin, napakahaba niya mag-set up. Kumbaga, ang tagal bago dun sa gusto niyang tumbukin. Feeling ko yun yung naging problema niya sa laban namin. Kaya nakuha ko yung panalo. Hmm, Ang ganda sana nung niya, nung konsepto niya. Kaso ang tagal lumanding sa gusto niyang sabihin. parang ganun yung niya eh, no? Oo. Ang trip ko sa kanya dun yung Sergeant Florentino. Sir, yes sir, gagangas nun. Pero, Oo, yun yung oh, maganda. oh, Pero ang after kasi nun, 'di ba, yung parang ni-reference niya yung seven Army core value, yung loyalty, integrity, shit. Yung personal courage. Ang tagal eh. Tapos ang tagal niyang i-set up tapos hindi masyado nagpe-pay off sa dulo. yung niya. Kumbaga hindi worth it yung pagka-pay off niya sa dulo. Kahit nung laban niya ay kay kalaban niya ay 6 threat sa PSP. Naging ganun din yung problema niyan. Ang dami niya sadang pwedeng tagpasin na linya dun sa rounds niya. Na kahit tanggalin niya yung linya na yun, magme-make sense pa rin yung rounds niya para mas maging maikli, para hindi mas bored yung tao. So, napapansin mo Yeah. parang yun, mahaba siya mag-set up, parang ganun. Mahaba, oh. Unlike sa yung, alam mo yung Prime Shay na na, alam mo yun, yung early, ni Shay na, yun, ah, pagmasdan mo yung ulo mo na, ay, magbasdan mo yung talampaan ko na atapak sa Ulo mo. bumbunan mo. Yung mga ganun niya. Mali ako. Yun yung yun yung, tsaka yung dos por dos na Shay, yun yung yun yung masasabi kong nakakatakot na version niya. Tayo na ako. Ano ba pwede kong masabi dito kay Shay? Tangina, malupit to eh. Fan ako ni Shay man Oh. nung nagduspordo sila. Parang yan, Shay Smaglas. Para sa akin hanggang ngayon, Oh. kahit kung sino pa man yung tandem na lumabas, para sa akin sila pa rin yung Oh. number one sa puso ko man sa 2x2 kung usapin. Kung usaping 2x2. Parang hindi ko lang alam mo yung magkaibang flavor. Parang may isang kumag-kumag yun si Shay, tapos may isang speed rapper si Smaglas. Putangin na nung pinagsama, 'di ba? Tangina gagi, parang yung mga nagwawalay. So, panahon nito ni Shay at yung ginagawa niya iba para sa akin. Kung hindi siya yung mga typical na battle MC na yun nga, 'di ba? Parang may mga naririnig tayong mga tinatawag nilang tunog motos, 'di ba? May mga ganon. Eto si Shay, parang may iba siyang na iba siyang dimension na siya lang yung may kaya. Tingnan mo, yung kasing ginawa niya dun sa battle nyo, para sa akin, isa yung sugal na nakadepende kung magpe-payoff ba o hindi. Kaso yun nga, yun din yung pinupunto mo na, yun yung pinunto mo na parang medyo natagalan nga siguro yung setup. Pero para sa akin, nalulupitan ako sa mga pinaggagawa nito ni Shaying kung ano-ano man. Parang, alam kong ginawa niya siya ng may sense at may malupit na
logic doon, kaya isisingit niya yon. So, Ah, bilib ako sa ano, hindi lang sa pagsulat man, tangina, kakaiba mag ano yan, kakaiba yan mag-deliver. Parang panteatro yung dating, gaganon siya. Unlike totoo, sa totoo yan. iba na parang hindi masyado. Pero, yan, rebuttals pa ni Shea man. Putang ina, gagi. Yung rebat niyan, iba-iba Totoo. yung formula. Unlike sa mga, Ah, tangina ako, pag nagre-rebat ako, feeling ko may ano eh, parang, tangina nito ni, sabi nito ni ano, tangina nito ni ano, ipa-punchline ko na, siya kanya, iba man, parang, ah, malawak yung, malupit yung kanyang freestyle ability, parang ganon. So, ah, sa kabilang banda naman, eto si Bagsik. Ang tingin kong ilalamang dito ni Bagsik siguro man baka gutom. Parang putang ina mm, gagi, idol ko na kalaban ko. Putang ina, yayariin kita siya. mm, Feeling ko baka may ganun siya na mm, feeling ko nga ah, tinitingnan niya na to as final siguro eh. Parang putang ina, finals ko na to. mm, 'Di ba? Parang ganun. mm, So tingin ko ah, yun yung ano. Pero di natin alam gutom ni Shea. Pero nakikita ko to si Shea. Tayo mo, mayaman na to eh. Nakikita ko yung mga ginagawa niya sa ano niya. Sabi ko, gagi, ano to? pa-travel na lang Successful. eh, no? Parang ganun. Pa-travel na lang eh. Oo, so doon ko nakikita na ang lamang dito ni Bagsik. Hindi iwan si Bagsik pagdating sa skills eh. No? Lalo na yung pinakita ni Bagsik nung Ah, nakaraan. Pero feeling ko, ang pinaka ah, ilalamang talaga dito ni Bagsik man, gutom, tangina. Mahirap kalaban ah, yung gutom. So, ikaw man, kung ah. ikaw papapiliin, Shea ka o Bagsik? Ako pa. Ako naman, well, props kay Shay. Ano nga pala, no? Fun fact lang. Siya yung pangatlong champion na sumali ulit ng isa buhay after mag-champion. Sino ba yung una? 'Di ba si Aklas? Ay, Aklas, Una oh. si Aklas, tapos si Batas na nag-back to back. Tapos Also, ngayon siya na sumali ulit sa isa buhay after mag-champion. So yun, props doon, may inano ulit siya, parang sinugal ulit niya yung ano niya, yung title niya. Pero ang nakikita kong advantage dito ni Shay sa laban na to is yung star power niya. yun. Na lalong unang ikot to ng isa buhay. Ang bilang fan perspective, kay Shea ako pinaka na-excite dahil kung titingnan mo yung buong lineup, siya yung pinaka may star power, pinakabihira na lang makita sa battle rap, pinaka inaabangan. Alam mo yun, isa siya sa pioneer ng ng flip top. Kaya kung may pinaka inaabangan ako dito sa lineup na to, siya. Kaya yun yung magiging advantage niya ay Bagsik sa unang ikot ng isa buhay. Yun. Makukuha ni Shea yung panalo dito. Yun. Sa tingin mo. Hindi ko alam kung mababadibag niya si Bagsik, pero madadala ng ng star power niya. Experience, no? Experience no siya, no? Kumbaga kahit lalo pag sa round 1, kahit mga basic lang sabihin niya, feeling ko Taon-taon malakas mga yung tao. hakot ng crowd reaction. Mhm. Sige. Ako din naman, sa tingin ko din kung susumahin dito sa laban na to. Alam na, syempre champion din yan si Shea. Alam ka naman patanga-tanga din siya dyan eh, no? So, ibig sabihin, sumali siya ng isa buhay para lupitan at para mambalagbag. So, yun. Feeling ko dahil nga dun sa advantage na nasabi mo, malamang no? Parang hindi ko din kasi alam siguro yung gutom na nararamdaman nito ni Shea. Pero, feeling ko naman, lalo na nung mga ngayon ng panahon, wala na siyang battle na alam mo yun, hilaw. So, tingin ko, yun siguro. Star power plus ano ba? Yun, star power. Yung star power tapos kwento. Pwedeng Shea din ako dito. Tapos gagi mag ano na naman si Bagsik eh, no? Parang maghalimaw na naman eh, no? Pero yun yung isa dun sa isa din sa magandang abangan. Kasi isipin mo man, kung di ako nagkakamali dun sa prediction natin nila ni Cygnus, Cygnus yata tayo pareho dun. Gago, tingnan mo ginawa nung isa. Gagi, naging Dibel, Ito pare. kasi yan, man. Ito yan. Naghalimaw si Bagsik, pero si Cygnus yung kalaban na hindi naman ganun kalaki yung fan base pa lang. Hindi pa ganun kalakas yung star power. Pero ito, iba kalaban niya dito. Hindi mo siya pwede ikumpara na naghalimaw si Bagsik kay Cygnus.
na lamon ni Bagsik si Cygnus. Eto, tangina, iba yung caliber eh. Magkaibang caliber si Cygnus at si Shay eh. So, Kaya mahirap ding sabihin 'yun. so kung papaiksiin, tanga si Cygnus, kaya nalaman siya parang parang gano'n din sasabihin mo eh. Pero yun, sa tingin ko hanggang doon na lang yung prediction namin doon sa Shay versus Bagsik. Shay kami, unang papasok sa quarter. Tapos yung sunod naman, ay putang ina, paborito ko to man. Tangina, ang pinakagusto ko lang dito, makalusot si Slack 1 sa round 1 para body bag siya ni Shay sa round 2. Pero eto man, Slack 1 versus Krega. Style clash. Ah, Matinding style clash to na parang hindi to malabong mangyari itong laban na to sa normal na ano lang. Yung normal na isa-set ni Enigma. Parang putang ina, hindi to gagawin ni Enigma na laban. Sa isa buhay lang talaga siya mangyayari. mga Slack 1 versus Krega eh, no? Ako kung ako Super style clash to. kahit medyo tatanga-tangahin si Slack 1, excited ako sa kanya dito. Parang alam naman natin yung si Slacon, di ba, pag nasa isa buhay, ay, wag lang yung mga unang isa buhay niya, no, kasi medyo tagilid talaga siya dun eh. Pero nung huling nung nag-isa buhay siya, nung nakalaban niya si 2024. Rafian. Oo, yun, Class G Rafian. Yun, magaling siya dun. Magaling siya dun sa mga laban na yun, lalo na dun sa kay Rafian. So, na-excite din ako sa kanya, yun, putangin na, kung ako tatanungin mo, gusto ko siyang lumusot dito. Kaso ang problema yun nga, gagi kalaban mo si Krega. Tapos, sago-sago yan. Putangin na, wala yung ang tagal niyang walang laban. Tapos parang pinagbibibira pa ni Slacon yung Kabisayaan, di ba? Eh syempre, kahit taga Mindanao yata to si Sir Krega, alam niyo yun. Parang ganun putangin na mo, inaano mo yung namin katribo. Puking ina mo, Slacon. Parang ganun. So pakiramdam ko man, teknikalan na mas naiintindihan. Baka lalamang si Krega, pero sa pagiging balanse, Slacon na ako dito kung sakali. Parang, ay hindi, technical Krega, balanse, Slack 1. Tulad nga nung sabi mo, style clash, pero ano na ba pinagsasabi ko? Ikaw ba man, ano man sabi mo? Eto. Delikado si Craig. Delikado nakalaban si Krega. Lalo huling dalawang laban niya na panalo niya ng upset. Una yung kay Mr. Lefty na alam ko maraming nag-expect kay Mr. Lefty na debut battle ni Mr. Lefty sa Flip Top. Tapos maraming nagsasabi na wawasain ni Mr. Lefty si Krega. Pero iba yung nangyari, kabaliktaran. Nilamon ni Krega si Mr. Lefty sa Bisaya Conference na na battle yun. Ay, pinanood mo yun? Hindi, andun ako eh. Yun yung Gubat 13 laban namin ni Poison. Andun nga. Putang. Kaya nabalitaan ko yung mga nangyari. Tapos, the next na laban naman ni Krega, yung kay J Black. Sa Gubat din. Oo. Na putang ina. Balagbag Di ba yun. nilamon niya din si J Black? Gagi, oo. Maraming nag-expect na lalamunin ni J Black si Krega dahil una sa lahat hometown niya yung Cebu. Doon ginanap yung laban. Pero kabaliktaran yung nangyari. Nilamon ni Krega si J Black. Ngayon, ang problema ko dito ay Slack 1 is yung yung inconsistency. Yan, may mga laban siya na malalakas. Tapos biglang may laban siya na sobrang hina. Katulad, example na lang, laban niya ay J Black. Napakalakas niya dun, di ba? Na parang top tier performance yung pinakita ni Slack 1 doon. Then pagkatapos nun, yung laban niya ay Manda Baliw. Biglang naging Taka na siya ulit. Oo. Na parang, ba't hindi mo kayang pagsunod-sunurin yung magandang performance mo. Ngayon, kailangan niya dito sa isa buhay to. Kailangan niyang maging mag-focus dito. Kaya ni Slack 1 eh. Kung top tier performance ipapakita niya. Kaya niya sumabay. Nakikita kong pwedeng gawin dito ni Slack 1 para mabasag niya si Krega.
is yung mag-stick siya dun sa comedy style niya. Kung magte-technical siya yung madali lang magets ng tao. Oo. Kasi yun yung yun din problema ay Krega. Masyado siyang malalim na to the point na hindi na nagigets ng tao. Ngayon kung sasabayan siya ni Slack One sa ganong kalaliman, dun madadali si Slack One. Pero kung magi-stick si Slack One sa comedy niya, sa technical na madali lang magets, hindi masyadong malalim, simpleng technical lang pero pumapalag, feeling ko kaya niyang kuhain yung panalo dito kay Krega. Kasi madaling i-clown yung style ni Krega, lalo sa style na comedy style ng persona ni Slack One. Kayang-kaya niyang gaguhin si Krega dito sa laban na to. Ngayon kung mag-stick si Slack One doon sa ganong klaseng style, ibibigay ko kay Slack One yung panalo. Pero kailangan maging consistent ni Slack One all throughout dito sa na to. Sa laban Sa hindi lang sa laban sa mga susunod pang laban. Kung magkakaroon man. Dahil yun yung pinaka-nakikita kong problema ni Slack One pagdating sa mga tournament, yung pagiging inconsistent niya. Hindi niya tinotodo hanggang dulo. Ang problema kasi kay Slack, nakadepende yung lupit niya sa kalaban niya eh. Alam mo yun, parang hindi siya competitive man. Hindi siya ganun. Kumbaga, tingin niya sa may pros and cons sa tingin ko. Kasi pag tropa niya, kalmado lang siya na parang, ay puta na, magsusulat na lang ako dito ng ganto, ganyan, bla bla bla. Parang yun yung nagiging na maganda siya bilang tao, pero putang ina, hindi nasa battle ka, di mo naman kailangan magpakatao sa battle rap, di ba? Tangina na, puro gago nandiyan eh. So, yun, nakadepende yung lupit niya, depende sa mga kalaban niya. Sa kapakiramdam ko naman, dahil Krega yung binigay na pangalan, feeling ko ganado din siya dito kung sakali. Kasi yun, hindi si Krega, alam mo yun, hindi siya baguhan na parang tatamarin ka. Putang ina, mga mas nauna pa sa atin yan, saka balagbag din. Pinakanaalala ko laban ni Krega yung ginanap pa sa Davao. Si G-Clown yata kalaban niya doon. Hindi ko alam kung hip-hop ka na ba noon, baka support ka pa noon, no? Pero yun man, parang yung Krega versus tama ba ako, G-Clown? Yung may laban si Sinyo sa si G-Spot. Alam ko nakalaban niya si G-Clown saan. Hindi ko makakalimutan yung performance niya doon. Balagbag siya doon man. Sobrang lupit, bago sa pandinig. Ganun kaangas. So, pero agree ako sa'yo dun man, once na maging balance si Slack One, pwede niyang maklawn talaga. Wag lang siguro siyang mag-choke, pag-igihan niya ng maigi. Tangina, hindi ko alam pero ano ba, kanino ka dito man? Kay Slack One ako kung mag-aano siya, yun nga, mag-i-stick, hindi niya ko-compromise yung estilo niya. Kasi ang kinaapakan ba ko kay Slack One, mahilig siyang, hindi bagay sa kanya pag nag-aano na siya, yung mga prism. Mirrors, mga mirror, mga pyramiding. Yung persona asin ni Slack One, pang barubal, pang kanto. Mukhang madumi na. Hindi, pang siya yung mga choices of words niya. Kalye. Na pang kalye dapat. Hindi yung pang GL. Hindi ko gusto sabihin sa hindi nakaka-open na paraan. Hindi, doon mo sa nakaka-open man. Okay lang yan. Alam mo yun hindi siya pwedeng gumamit ng mga mga pang nerdo na terminology. Kasi hindi ka panipaniwala. Ngayon kung gagamit siya ng mga yung pangkalye, alam mo yung matigas painggan, yung astig painggan. Yun yung mga bagay kay Slack One Hindi ko naman sinasabing hindi siya pwede mag-reference ng mga malalim, pero yung choices of words niya lang niya. Hindi bagay mag-Taglish kay Slack One alam mo yun? Gagyo. Kasi naka-Timberland, alam mo yun, short. Parang hindi talaga bagay man. Parang kung sinabing si GL naging OG sa gang, parang magmumukhang ganun ba yun? Ganun, exactly. Parang ganun. Diba?
So, yun. Ewan ko ba dito kay Slawan. Pero sa estilo siguro yun nga. Lalo nang yung event gaganapin sa Matic, sa Manila to. So, feeling ko may home court advantage din si Slack konti. No? Kaso ang problema yun nga, si Krega dumadayo para pumatay sa kampo. Yun nga yung ginawa niya kay J-Block, yung kay Mr. Lefty pa. Tsaka si Mr. Lefty, Tangina, nakakalimutan ko na yung battle niya na yun, no? Hindi tayo sigurado kasi kung sa Manila yun gaganapin dahil may Sak Maestro sa lineup. Posible mag-Davao event ngayon taon. At pwedeng dun isingit yung Slack 1 versus Krega. Tingin mo? Tangina, ako nga, no? Pero dito, ano? Pero, tingin ko awa na lang. Slako na ako dito, man. Awa, pakisama. Parang inatid tayo ng Civic niya. Tingin ko, medyo sa balancing, mas madalas na nananaig yung balance kumpara sa malalim sa tingin ko, eh. Kasi yun din siguro yung estilo kong bit-bit or kahit ikaw din siguro. So, feeling ko baka preference lang. So, nakabase rin ako sa pinakamagandang performance ni Slack sa pinakamagandang performance siguro ni Sir Krega. Pero, konting-konti lang to. Slako na ako dito. Slack 1, no? So, eto. Frus versus Kilan. Ay, puta gagi man. Maganda to, man. Maganda siya nung nakita ko. Nung unang nakita ko, parang kung titingnan mo kasi mga laban dito sa lineup, hindi mo siya mapapansin agad eh. Pero nung kung pagninilayan mo, titingnan mo yung Frus versus Kilan. At kung maglalaban sila ng parehong nakaiging, putang ina. Ang ganda ng laban na to. Para panalo yung mga comedy fans. Hindi lang basta comedy fans man. Etong dalawan to, putang ina, grabe to mag-Z multi pareho. Yung Kikilan, yung underrated na skills nila yun para sa akin. Tapos si Frus, hindi masyado nakikita ng tao. Parang magkapareho, parang ito nga Frus, magkapareho nga sila eh. Magkamukha na sila eh. Hindi, parang magkapareho yung nila, yung estilo nilang bit-bit. Saka feeling ko man nakadepende na lang dito kung sino matatalisod, gagi. Parang etong si Frus, tangina pabaya din kasi itong gago to. Naalala mo ba yung huling panalo na ito ni Frus man, nakachamba pa sa akin 3-2. Hindi na nanalo, putang ina. Oo, totoo ba? Hindi na siya nanalo after that. Tangina, napansin ko kasi nag-choke ba siya kay Jonas? Mas naging madalas yung pagkalimot niya man eh. Di ko alam kung busy ba. Di ko alam kung ano nangyari. Na-outclass lang siya ni Jonas talaga. Sa tingin mo? Pero yung na-outclass siya ni Jonas. Pagkatapos kasi nung battle namin, naalala ko yun eh. Ginanap yung, bumattle ako din nun, kagad. Sa gubat din yun man. Kalaban ko si Sir BR. Tapos may laban siya nun kay Pistol. Tapos yun, choke siya. Ang ganda nung round 1 niya, pero yung 2 and 3 niya, wala na. Halos nakalimutan niya na din yung ibang pyesa niyang ganun. At isa pa dun, nung nag-ahon man, yung 3-way nila. Tangina, doon halos nag-choke siya sa parehong laban. Pero ito naman yung maganda kasi may pahinga si Frus. So ibig sabihin, tangina, ganado din to. Saka kung di ako nagkakamali, Year of the Horse yata ngayon eh. Tama ba? Ito si Frus, kapatid ko to sa paniniwala eh. Parang kapatid to sa paniniwala. So feeling ko nakatodo to si Frus. At feeling ko ganun din si Kilan man, todo din yan. Kasi nag-aasaran sila ng konti ngayon sa Facebook man eh. Napapansin mo? Totoo. Gagi, naglalay din sila. Nakikita. Si Frus saka si Kilan. Ayos yan, ayos. Eto, ano sa tingin mo dito man? Ano ba? Tangina, di ko alam kung sino man nanalo dito. Well, ibabase ko sa ang gagawin ko ngayon dito sa matchup na to, ibabase ko sa past performance nila. Ang nakikita kong problema ay Frus. May mga history siya ng maduduming performance. Ayun nga, yung sa 3-way, tas yung sa laban nila ni Pistolero. Naniniwala ako hindi ka nag-stumble dun sa laban nyo. Feeling ko kaya mo makuha yung panalo dun. Dahil minsan hindi, seryoso yan. Siyempre kaharap kita, di ba? Kailangan kitang kailangan kong magsabi ng magandang salita. Salamat.
Ah. Pero pag ako na lang, ibang usapan na yun, di ba? De, ano ba? May mga ano rin siya, dull moments din siya sa ano sa rounds niya minsan. Si Fro. Ngayon, etong kay Keelan naman, Rising Star. Feeling ko ito yung magiging dark horse sa tournament na to. Ilan? Kaya niya sumabay sa comedy. Feeling ko mas angat yung comedy niya kaysa kay Frus. Mas maganda niya Ah, ibagsak, no? Mas maganda niya i-set mas up yung maganda niya punchline. ibagsak. Pero pares sila ng style ng comedy. Gets mo? Oo. Pero ang linis ng performance. Ano to? Magbabase tayo dito ngayon sa linis ng performance. At feeling ko, mas magiging malinis yung performance ni Keelan sa laban na to. Ibibigay ko to kay Keelan. Yung Ah, laban na to. Ako sa tingin ko, binigay ko yung boto kay Kilan kasi unang banat siya. Hmm. Ay, siya ba unang banat? Hindi. Pwede pa kat? Eto Kilan versus Frus. Etong dalawang to parang, yun nga, parang sobrang parehong-pareho nila. Hindi ko alam kung sino ang matatalo lang dito yung magi-starter. Para lang sa akin. Si Frus, tangina solid din mag-comedy si Frus, saka iba yung mga sinasabi niya eh. Naalala ko yung kinilaw na pusa, inihaw na tuta. Nga ganun, putang ina mo, paano mo maiisip yun? Parang panggago, di ba? Pero agree din naman ako sa'yo doon na pagdating nga doon sa, yan si Kilan, rising star na na malupit. Tapos tinatawag parang dark horse pa. Pero ako man hindi ko alam kung hindi ako tangina, hindi ko alam kung paano ba ako boboto dito sa dalawan to. Parang magkapareho talaga eh. Parang tangina ang hirap hulaan kung sino. So tingin ko pas ako dito, pwede ba 'yun? Hindi ko alam kung sino lulusot. Or kung Totoo, pas ka. tangina kung ako tatanungin mo, hindi ko talaga man masukat kung kanino eh. Para mo kasing pinaglaban si Elbawa, para mong pinaglaban si Looney, kay Looney din. Parang ganun. Ganun yung dating na itong laban na to sa akin eh. Pero feeling ko siguro dahil Frus pala ako dito man, dahil na din siguro dun sa pag-judge ni Kilan. Frus ako dito. Yun na lang. Kahit tinalo ka ni Frus. Oo, Frus ako dito. Hindi, parang hindi ko talaga hindi ko malaman man kung wala akong nakikitang lamang ni Frus kikilan. Wala din ako nakikitang lamang ni Kilan kay Frus. Parang ganun ka lalatong putang inang laban na to. So dito ako, pass. Pass ka dyan. Pass ako dyan. Eto, Rafian versus Goryong Talas, pare. Putang ina. Eto si Rafian, tang ina, dito napapagod. Kay rap yan ako dito kasi nagsusot siguro yung talents ng pink na toko. Anong toko man? Ano yung toko? Short. Yung maigsi, above the knee. Gago ka. Tangina na yun. Naalala ko yung laban niya kay Position 13 na pink na tokong siya. Yung ahon. Tangina, hindi ko alam yun. Pero Tapos RX Panda na pitted. anong kulay? Kulay black yata yun. Suit niya, brown. Gagi ka. Tangina, hindi ko alam yun. Pero eto man, Goryong Talas versus Rafian. Experience ni Goryo laban sa nag-aapoy ni Rafian. Grabe si Rafian mag-aura farm man eh. Diba? Totoo. Putang ina, paano kaya to? Rafian versus Goryo. Ano yan? Barfest. Barfest. Pero ano siya eh. Ito yung siguro pinakamalapit na style na pinagtapat ni Enigma para sa akin. Ang nakikita ko naman dito kung sino yung mas kasi most likely gagawin tong laban na to sa big event, big crowd, big stage. Kung sino sa kanila yung kung titingnan natin sa kanila kung sino yung mas umi-epekto sa big stage. Siguro yung Dallas, yung mga recent battles niya, hindi na siya
hindi na siya tumatagos sa big stage. Hindi na maganda yung reception niya sa tao. While si Raffian, mabagal siya sa simula. Round 1 niya medyo mabagal, round 2 mabagal pa din. Pero naaabawi siya sa round 3. At yun yung pinaka-importanting round pagdating sa battle rap, yung round 3. Dahil yun yung naaalala ng tao minsan. Nandun yung recency bias. Siguro yung Talas naman, sa mga, kailan ba siya last na lumaban battle ng niya. big stage? Oo. Hindi ko maalala din. Yung kay Poison 13 yata eh. Ahon 15. Di ba? Hindi ko maalala man. Yun. Hindi siya masyadong tinanggap ng tao sa na yun, sa laban na yun, knowing na big event yun. Ngayon, kung maglalaban sila sa big event, feeling ko mas makukuha ni Raffian dahil magandang strategy din yung ginagawa ni Raffian na ilagay niya lahat ng malalakas na bara niya sa dulo. Kay kasi Gorion Talas, yung the way i-structure niya yung round niya, pantay-pantay na monotonous. Na wala akong nakikitang climax. While si Raffian meron. Yun, tapos, punchline count din. Siguro yung Talas, minsan may lumilipas siya na 4 na bara na walang tumatamang suntok. While si Raffian, unti-unti na niyang natututunan yung 1-2. Suntok, 1-2, suntok. 1-2, suntok. Hanggang sa maipon yun, doon na siya naaabo ng momentum. Yun yung nakikita kong lamang ni Raffian. Kaya feeling ko, easy win to para kay Raffian ng laban na to. Gagi. Ako kung ikukumpara ko naman yung estilo nila sa paggamit nga ng teknika, nila no. Si Sergorio kasi naalala ko may nireview ako laban niya yung kay Apex. Parang meron siyang meron siyang banat na na hindi mo muna makukuha. Alam mo yun, tapos pag bigla kang nag-post, tapos bigla kang nag-isip, gagi maganda yun parang ganun siya. Tapos pero yung laban nila ni Apex na yun, small room. Yun. May time ka para isipin. Tsaka, sino ba mga nanonood sa small room? Mga MC lang din na tayo. Na andun pares tayo ng alam mo yun, ng state ng utak sa kanya dahil lumilikha din tayo ng sulat. Kaya nagigets natin agad kung ano yung gusto niyang ipunto. Yun. Sa totoo lang, yun din yung sasabihin ko, tangina mo, inunahan mo lang ako So parang hindi mo ako binibigyan ng espasyo magsalita. Putang ina nito, gagon to, pero yun, si Raffian nga, kumbaga pareha silang technical. Kay Sergorio, mag-iisip ka, parang mapapaisip ka muna bago mo maiisip. Magagay malupit yun Unlike kay Raffian na na maganda niyang nalalatag na, parang mapaparea ka kagad. At feeling ko, yun yung ilalamang din siguro ni Raffian, lalo na pagdating sa malakihan mas maraming tao. So tingin ko Raffian din ako dito. So ang prediction natin kung di ako nagkakamali ay sa elimination ang nagwagi para sa atin kasi mga pabida tayo. Si Shei, si Slack One. Tangina pa ako dito Pero si Kilan sa'yo, di ba? Okay lang sa akin. Sabihin na natin yun na lang muna yung lagyan natin doon. Yan si Kilan, saka si Raffian. Ipagpatuloy pa ba natin to or Yun sa'yo naman. Sige, na? Part 2 na, Next, na siguro. Yung na. Sige. Part 2 na natin. So, mga kaibigan, yun okay na ba? Goods na yun man. Oo. Yun ang aming, dito sa left na bracket, yun yung aming prediction. Tangina, sana naman tumama tayo, Kasi kung hindi, wala talaga, hindi tayo pwede sa mga ganito. Pero kung na-enjoy nyo yun, hit the notification bell. Joke lang. Tangina, bahala kayo. Pero yun, maraming salamat sa panonood at cut na namin to. Ikaw ba? May sabihin ka pa, Jay, or goods ka na? Wala naman. Subscribe nyo lang yung YouTube channel ko. Follow nyo ako sa Instagram, sa Facebook, at sa Spotify. At OnlyFans. Yan. So maraming salamat mga kaibigan. Yeah.